Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang Chapter 121 ng International League. Maganda nga ang ginagawang depensa ng Shouko laban sa Kuzo. Ngunit, dahil sa napakagandang koneksyon na ipinapakita nila kina Trio, nagawa nilang makapuntos sa depensa ng Shouko at naibaba agad nila sa isang puntos ang kalamangan ng Shouko sa kanila na naging dahilan upang magwala ang buong manonood sa loob ng court. Ayos! Nice one ka na, Trio! Ang ganda ng ginawa niyong play! Napakahusay talaga ng koneksyon ninyong dalawa! Sige, Team Kuzo! Ituloy niyo lang ang ganyang play niyo! Siguradong kayo ang mananalo sa laban na to! Sige na, Team Kuzo! Dumipensa na kayo agad! At huwag nyo nang ahayaan pa na magtagumpay ang Shouko na magawang makapuntos laban sa inyo! Go, Kuzo! Yan ang sigaw ng mga tagahanga ng Kuzo. Habang ang buong tropa naman ng Shouko ay hindi din nagpapatalo at sumisigaw din sila ng sobrang lakas. Ayos lang yan, Shouko! Tandaan nyo, lamang pa din tayo sa kanila at 1 minuto na lang ang natitirang oras para sa huling yugto na ito. At sa inyo pa ang bola. Kaya naman, huwag nyong isipin ang 2 puntos na ginawa ng Kuzo na yan. Dahil kayang-kaya nyo naman yung bawian. Basta, ang importante dito, huwag kayong susuko at siguraduhin nyo na hanggang sa matapos ang laban na to, tayo pa din ang lalamang. Yan naman ang sigaw ng mga tropa ng Shouko. Sa kabilang banda naman, hawak na nga ng Shouko ang bola at tinadala na ito ni Fujima papunta sa kanilang basket. Mga kasama, babawi tayo at huwag din tayo magpapaapekto sa ginawang galaw nila kina Trio. Tandaan nyo, kayang-kaya nating bawiin ang ginawang puntos nila. Kaya naman, humanda na kayo dahil tayo naman ang magsisiga ng apoy. Yan ang sigaw ni Fujima habang idinidribble ang bola papunta sa kanilang basket. Nang bigla niyang ipinasa ang bola papunta kay Akagi. At nang hawak na ni Akagi ang bola, agad naman itong binantayan ng maigpit ni Ken. Ngunit, dahil sa lakas ng pangangatawan ni Akagi, itong si Ken ay talaga namang nahihirapan ng gusto sa ginagawang opensa ni Akagi sa kanya. Nang biglang nagulat ang buong manlalaro ng Shouko, lalong-lalo na itong si Akagi. Dahil sa biglang may sumundot sa bola galing sa likuran niya. Ano? Nawala ang bola sa kamay ko? Pero sino ang sumundot na yon? Sobrang bilis ng kamay niya. At ang kanyang footstep ay hindi ko man lang narinig na papalapit sa akin. Nakakaasar. Sino ba ang sumundot na yon? Yan ang sabi ni Akagi sa kanyang sarili. At nang pagtingin nito sa kanyang likuran, nakita niyang isang manlalaro ng Kuzo na si Ishido at tinadala na nito ang bola papunta sa kanilang basket. Bilisan niyo na, Kuzo! Sundan niyo na agad itong si Ishido! Huwag niyong sayangin ang bola, dali! Kailangan magawa niyo agad makagawa ng punto sa posisyon na to para mapasa atin na ang kalamangan. Huwag niyong sasayangin ang bolang yan! Yan ang sigaw ni Coach Roshi. Ngunit, laking gulat din ang mga manlalaro ng Kuzo. Lalong-lalo na itong si Ishido. Dahil na nga sa bigla ding nawala ang bola sa kanyang kamay. Ano? Nasa na ang bola? Patay na. Mukha na steal din sa akin ito. Ngunit, sino naman ang nag-steal na yon? Yan ang sabi ni Ishido sa kanyang sarili. At nang pagtingin nito, nakita niya si Rukawa na dala-dala na din ang bola. Huwag na kayong umasa na ganun nyo lang kadali makukuha ang bola mula sa amin. Kung kaya nyong makuha ito sa amin, pues, kaya din naming makuha ito mula sa inyo. At kung ay naakala nyo na papayag kami na kayo ang manalo dito, dyan kayo nagkakamali dahil hindi kami makakapayag na matalo sa inyo. Yan ang sabi ni Rukawa na talaga namang nagawa ng mastilang bola mula kay Ishido. At itong si Ryo naman ay mabilis din namang binantayan itong si Rukawa ng maigpit. Hindi ka makakalusot sa akin, Rukawa. Hindi ko hahayaan na makapuntos pa kayo dito. Yan ang sabi ni Ryo habang si Rukawa naman ay patuloy lang sa pagdribble ng bola. Subalit, biglang gulat si Rukawa dahil na nga sa biglang sumulpot si Ishido sa kanyang gilid at talaga namang dinouble team na siya nila Ryo at Ishido. Ano? Isang double team? Mukhang desperado na talaga sila. Hindi na talaga nila hahayaan makagawa kami ng puntos. Kaya naman, ido-double team na nila kami.
Pero kahit anong gawin nyo, hindi nyo pa din kami magagawang pigilan sa pagpuntos. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Sabay atake sa depensa ng dalawang manlalarong bumabantay sa kanya. Ngunit, talaga namang sobrang higpit ng depensa nila Ishido at Ryo sa kanya. Kaya naman, sobrang nahihirapan ito na makalusot sa dalawang ito. Nakakainis, sobrang higpit. Hindi ko magawang makalusot sa kanila. Kailangan mapakawalan ko na ang bola bago pa maubusan kami ng shot clock. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili nang bigla niyang nakita itong si Mitsui sa tres. Kaya naman, agad niyang ibinato ang bola papunta dito. At nang hawak na ni Mitsui ang bola, agad din naman itong naganda para gumawa ng isang tres. Subalit, bigla din naman itong sinabayan ni Jin sa itaas. Hindi ka makakapuntos dito, Mitsui! At kung inaakala mo na malilibre ka na lang ng ganun kadali, pues, diyan ka nagkakamali dahil malabong hayaan namin na makapwesto ka sa tres. Yan ang sabi ni Jin na talaga namang napatalon na para pigilan itong si Mitsui. Ngunit, laking gulat ni Jin dahil na nga sa biglang ngumiti itong si Mitsui. Asa ka naman kung mapipigilan mo ako, Jin? Isang Hisashi Mitsui, mapipigilan mo? Isang panaginip na lang kung mangyari yon. Yan ang sabi ni Mitsui. Sabay dribble ng bola at lumusot ito sa depensa ni Jin. At talaga namang dumiretso na ito sa kanilang basket. Sabay tumalon at gumawa ng isang easy layup na agad din namang pumasok sa kanilang basket. Kaya naman, nagawa na naman nilang maitaas sa 3 puntos ang kalamangan sa Kuzo. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tropa ni Mitsui. Ayos ka talaga, Michi Boy! Hindi lang sa tres maaasahan kundi pati sa loob ng basket. Ano ka ngayon, Jin? Tulala ka no? Nagawa ka mapikayan nitong si Mitsui at nagawa pa kayong puntosan nito sa loob ng basket. Huwag niyong mamaliitin ang aming Michi Boy dahil hindi yan basta-basta. Yan ang sigawan ng mga tropa ni Mitsui. Habang itong si Hanamichi naman ay biglang nilapitan itong si Mitsui. Ayos ka din, Mitsui. Bihira lang kita makitang pumuntos dito sa loob ah. Ano? Maayos pa ba ang stamina mo? Baka mapagod ka sa ginawa mo. Yan ang sabi ni Hanamichi. Huwag kang mag-alala sa akin, Hanamichi. Dahil basic lang naman ang ginawa ko. Hindi naman nakakapagod yon. At isa pa, huwag muna tayo magpurihan. Dahil malapit nang matapos ang laban na to. 41 segundo na lang. Kaya naman, kailangan na nating mapanatili ang kalamangan sa kanila. Tara na, depensa na tayo. Hindi sila pwedeng makapunto sa laban na to. Yan naman ang sabi ni Mitsui na naging dahilan upang agad na dumepensa sila. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kuzo ang bola at tinadala na ito ni Jin papunta sa kanilang basket. Mga kasama, kailangan nating makapuntos dito. At ito na ang nalalabing oras upang hindi tayo magkamali. Dahil isang maliit na pagkakamali lamang natin, siguradong ito na ay kakatalo natin. Kaya naman, ang bawat galaw na gagawin natin ngayon ay kailangan perpekto at walang pagkakamali. Yan ang sabi ni Jin. Sabay sinimula ng inatake ang depensa ng Shoku. Habang itong si Rukawa naman ay agad na dinipensahan itong si Jin ng mahigpit. Ngunit, may napansin itong kakaiba ngayon kay Jin. Kaya naman, napabulong ito ng bahagya sa kanyang sarili. Sobrang seryoso nitong lalaking to ngayon ah. At hindi na makikita sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Talaga namang balak nitong atakin ang depensa namin na walang takot. Pero kahit na ganun pa man, kailangan ko ding ipakita sa kanya at kailangan ko ding iparamdam sa kanya na hindi kami ang matatalo sa laban na to. Bagkos, ipaparamdam ko sa kanya na kami ang karapat-dapat na umabante para sa susunod na raw ng ligang ito. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili nang biglang umatake si Jin sa kanang depensa ni Rukawa. Sabay spin moves ng sobrang bilis, pakaliwa naman ni Rukawa. Sabay talon na takmang gagawa ng isang jump shot. Habang itong si Rukawa naman ay napasabay kay Jin. Ngunit, laking gulat ni Rukawa. Dahil pagtingin nito sa kamay ni Jin, wala na dito ang bola. Ano? Sobrang bilis naman ang kanyang ginawa. Hindi ko man lang napansin na wala na sa kanya ang bola. Pero nasaan ito? Itinira niya na ba ito? O baka naman, ipinasa niya. Ano bang nangyayari? Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. At nang paglingon ni Rukawa sa kanyang likuran, nakita niya si Ryo na hawak na ang bola. Habang itong si Ryo naman ay agad na tumalon at takmang gagawa ng isang slam dunk. At itong si Hanamichi naman ay napansin at natansya na hindi niya na magagawang sabayan pa itong si Ryo. Naku po, mukhang nahuli na ako. Hindi ko na siya pwedeng sabayan pa. Dahil kapag sinabayan ko pa siya sa binabalak nito, siguradong maaari niya na akong sabitan ng foul. At hindi din ako makakasabay sa kanya dahil sa mukhang shokoy na to dahil sobrang higpit ng boxout niya sa akin. Yan ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili. Habang si Ryo naman ay nakagawa na nga ng isang slam dunk. Ngunit,
Sa pagkakataon na to, hindi ito isang ordinaryong slam dunk. Bagkos, isa itong 2-hand monster slam dunk na nagpapahiwatig na kayang-kaya pa din nilang manalo kahit nadehado na sila sa sitwasyon na ito, na naging dahilan upang maibaba na ulit nila sa isang puntos ang kalamangan sa Shouko. Habang itong coach ng Kuzo naman ay sobrang nasisiyan sa kanyang nakikita. Nice one, Rio at Jin. Hindi niyo talaga ako binibigo. Pinapairal niyo talaga ang inyong puso sa laban. Na kahit sobrang dehado na ng laban na to para sa atin, patuloy pa din kayong lumalaban. Sige, huwag kayong magpaawat. Ngayon, dumipensa na kayo at pigilan yung makapuntos ang Shouko sa posisyon na ito. Yan ang sabi ni Coach Roshi sa kanyang sarili, na talaga namang sobrang natutuwa. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at tinadala na ito ni Rukawa papunta sa kanilang basket. Mga kasama, kailangan nating makabawi sa kanila. Kailangan mapanatili natin ang kalabangan dahil hindi pwedeng hindi tayo ang manalo sa laban na to. Kaya naman, babawi tayo mga kasama. Yan ang sigaw ni Rukawa. Sabay sinimulan niya ng umatake sa depensa ng Kuzo. Habang itong si Jin naman ay agad na dinipensahan itong si Rukawa. Nang biglang inatake ni Rukawa ang kanang depensa ni Rio. Sabay spin moves pakaliwa. Sabay talon na takmang gagawa ng isang jump shot. Aba, balak mo palang gayahin ng galaw ni Captain ha? Pwes, di yan uubra. Hindi kita hayaan na magtagumpay sa paggaya ng galaw ni Captain. Yan ang sabi ni Rio. Sabay challenge ang tira ni Rukawa na naging dahilan upang hindi maipasok ni Rukawa ang kanyang tira sa kanilang basket. Habang itong si Ayako naman ay napatayo na sa kanyang kinauupuan at talaga namang kinakabahan ito sa maaaring mangyari. Shouko, ang rebound kunin nyo! Sobrang halaga ng rebound na yan! Kaya naman, huwag niyong hayaan na makuha ito ng Kuzo dahil sobrang importante ng bawat detalye ng galaw ngayon. Yan ang sabi ni Ayako na talaga namang hindi na mapakali na naging dahilan upang agad na tumalon si Hanamichi para kunin ang rebound. Akin na ang rebound na to! Hindi ko ahayaan na makuha niyo ang rebound sa inyong ito! Yan ang sigaw ni Hanamichi na naging dahilan upang makuha niya nga ang rebound. At nang nakababa na ito galing sa rebound, bigla namang sumigaw ng malakas ang coach ng Kuzo. Kuzo, i-double team niyo agad yung may pulang buhok na yan! Ken at Sanji, pigilan niyo ang may number 10! Huwag niyong hayaan na makapuntos o maipasa ang bola sa kanyang mga kasama! Kaya naman, i-double team niyo na siya para hindi na sila makapuntos pa at magawa pa nating makahabol sa kanila. Yan ang sigaw ni Coach Roshi. At nang hawak na nga ni Hanamichi ang bola, bigla naman itong tumingin kay Mitsui. Sabay nag-fake pass ito na ipapasa ang bola papunta kay Mitsui. Habang ang buong kupunan naman ng Kuzo ay napeke sa pasang gagawin ni Hanamichi. Kaya naman, agad nilang hinarangan ang kinaroroonan ni Mitsui. At itong si Hanamichi naman ay sobrang nalibre na nga sa ilalim ng basket. Kaya naman, agad itong tumalon na takmang gagawa ng isang 360 slam dunk. Ngunit, bago pa maipasok ni Hanamichi ang kanyang slam dunk, bigla namang pumito ang referee. Foul number 14! Yan ang sigaw ng referee na ikinagulat talaga at ikinainis nitong si Hanamichi. Nakakaasar, ang malas naman oh, finoul pa ako ng Ken na to. May kita sana nila ang aking kakaibang 360 slam dunk. Yan ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, itinira na ni Hanamichi ang kanyang unang free throw. Ngunit, hindi ito pumasok sa kanilang basket. At nang naganda na ulit si Hanamichi at itinira na ang kanyang ikalawang free throw, laking gulat nito dahil sa hindi na naman pumasok sa kanilang basket ang kanyang tira. Ano? Bakit ganun? Tama naman ang pitaw ko sa bola. Bakit hindi ito pumasok? Nakakaasar. Ang malas naman oh. Nakakaasar ka, Ken. Finoul mo talaga ako para mainis ako at hindi ko maipasok ang mga free throw ko. Humanda ka sa akin. Babawian kita. Yan ang inis na sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili. Habang si Sanji naman ay agad na tumalon at kinuha ang rebound. At nagtagumpay ito sa pagkuha ng rebound. Kaya naman, hawak na ng Kuzo ang bola. At dito na nagtatapos ang Chapter 121 ng International League.